Yun! Good evening guys. Okay, ang pag-uusapan pala natin ngayon, paano ba kumuha ng police clearance sa bansang Saudi Arabia at sa Oman. Okay guys, please watch this. Yun guys, ito sana guys makatulong to, no. Ito yung step by step na pagkuha ko ng police clearance sa Saudi muna. So unang-una, bago tayo kumuha ng police clearance sa Saudi, kailangan natin pumunta sa may polo o sa may Philippine Embassy. Hihingi tayo ng referral, I think 10 o 100 Saudi Riyal ang hiningi sa akin doon. Kasi magbibigay sila ng referral, nakasaad doon yung passport number mo, pangalan mo, lahat ng information mo, yung details mo, i-type nila doon, tapos babayaran mo yun. Hindi ako sure kung 100 reals or 50 reals. By the way guys, ito nga pala, disclaimer lang, no? Ito nga pala ay base sa experience ko. So yung pagkuha ng police clearance sa Saudi, baka ngayon mas high-tech na, kasi nung kumuha ko, kung di ako nagkakamali, 2013. So, siguro mayroon mga pagbabago, mga ilan-ilan o mas mabilis na yung proseso. Okay guys? So, unang-una yun nga, pumunta ako sa may polo. Kumuha ako ng referral, nagbayad ako doon. Tapos, pumunta ako sa may MOPA. Ano ba yung MOPA? Ministry of Foreign Affairs. Okay, wala yun guys ha. Ito kung sinasabi na to, nasa Damam ako that time. So, Damam, Daharan, ayan. Kakatabi yan eh. Doon ako pumunta sa may Daharan para sa polo. Tapos pumunta naman ako sa Damam para sa MOPA. Papatataka doon, may papatataka ako, kukuha ng stamp, may bayad na 20 reals guys. Tapos pagkayari ko noon, nakompleto ko na yon, pumunta naman ako sa police station sa may Damam din, no? Doon sa may Directors of Criminals Evidence Section. Tapos ang ginawa ko doon, nagdala ako ng picture, siguro 2x2 white backgrounds, ano siya, ng 4 na peraso, kasi magkakaroon ka ng kopya sa police, sa kopya yata sa polo, bibigyan mo yun. So natatandaan pa ng guys ha, 2022 na ngayon, 2013 ko pa kinuha to, maaaring na bago na, maaaring may bago na silang proseso. So pagkayari ko doon sa may police station, nag-fingerprint ako, tas photo, nagpasa ako, tas i-stamp nila yon. May bayad din yata 100 reals, Saudi reals, no? Tapos pagkayari ko ng guys, ibibigay nila yon. Mamaya ipapakita ko dito, ayan. Ito yung itsura ng police clearance. So by the way, ayun, pagkayari noon, babalik mo pa sa MOPA para sa stamp. Pagtapos na lahat guys, ito naman yung itsura ng translate. Ita-translate nila yan, kailangan mo pa, may bayad din yan, 80 Saudi Riyals. Okay guys, sana guys nakatulong to, no? Mamaya mayroon pa tayo tungkol naman sa police clearance sa Oman. Yan, ito yung itsura ng police clearance sa Oman. Ang madali lang dyan, sa may Oman naman, ang pumunta ako sa parting Saiba, parting ganun. Isa-search nyo lang yan sa Google kung saan yung place ng Sultanate of Oman Royal Police, Oman Police. Yan, hanapin nyo lang yan sa Google, isa-search nyo lang sa Google Map, lalabas na yun. Tapos pumunta kayo doon, ang dadalhin nyo lang yung pambayad tsaka yung labor card. Alam mo ng mga taga Oman yan kung paano. Yung labor card dadalhin lang natin, tapos pupunta tayo doon, pipicturean tayo, magbabayad din tayo. Nakalimutan ko na guys yung bayad eh, siguro nasa 150. Oo nga, 150 Omani Reals. So yun, so depende sa bansa pupuntahan nyo, kasi ang alam ko, pag sa Czech Republic, ipapa-apostel nyo pa yan. Pero ako hindi ko na pina-apostel kasi nga ang target ko nun Canada. So yun guys, sana nakatulong to. Medyo mabilis lang yun.
Pero pagka kayo na yung naglalakad, medyo tumatagal, gawa nung may mga kailangan, tapos kung wala pa kayong sasakyan, magko-commute kayo. Minsan babalik pa kayo kasi may mga nakalimutan kayo. So sana guys, nakatulong tong video na to, no? Ito yung mga iba pa picture ng mga police clearance na kinuha ko. Okay guys, yun guys, sa mga nagtatanong pala na nakauwi na. Kasi yung dalawang topic ko kanina, yung police clearance sa Saudi at police clearance sa Oman, yung nandun ka sa mismong bansa nila. Pero paano kung andito ka na sa Pilipinas, no? So ang ginawa ko naman, pumunta ako sa Krami. Dito yung itsura nung ano natin, yan, andyan, itsura nung police clearance na kinuha sa Krami. Ang kailangan ko naman nun, nagdala ako ng picture, 8 peraso, may pangalan sa likod, buong pangalan mo, ilalagay mo yon. Tapos ilalagay mo doon kung pangalan mo, information, family mo, kung marunong English, Tagalog, yan, saan mo gagamitin, travel. Actually, di ko alam kung magagamit to kasi nga kung pwede to, kasi dati nung kumuha ko 2016 dyan sa Krami, ang hinanap sa akin yung passport ko na may visa, yung kopya nun, photocopy natin ng colored, no? Tapos yung exit, alam ng mga taga Saudi yan, yung exit na Arabic word siya, yung tinatawag na bulati na sulat. I-photocopy nyo rin ng colored, tapos yung copy ng ikama nyo sa harap at likod, no? Tapos dadalhin nyo na sa Krami, may mga requirements sila doon. Mas maganda, dalhin nyo na lahat ng documents nyo. Kung isa-isang bag, dalhin nyo na para hindi kayo pabalik-balik. Yun, ewan ko lang ngayon paano pagkuha dito sa Krami, pero 2016 ko yun kinuha. Ito nga yung itsura niya. Okay guys, thank you, and ingat-ingat, God bless. Shoutout time! Audio Jungle. Yun, Kwentong Butcher, UK, yan, binabati kita. Shoutout sa'yo sir, thank you nga pala. Ito, kababayan ko to. Masuswerte tayo dyan kay Kwentong Butcher, UK. Marami tayong matututunan dyan guys. Okay, thank you bro. Kay Alvin Clerego, sir, nagpasa ako ng email sa Dumbia, wala pa ring reply sa akin. Sir, pakihintay na lang po, kasi medyo marami din po kasi nag-a-apply. Okay sir? Julius Pascual, salamat po sir kung may idea ka about sa case ko, kasi matagal na rin ako FW at gawin din kasi ang training ko sa Butcher sir. Oh sir, ayun, yung case mo kasi wala namang problema kung wala kang police clearance, as long as wala kang kaso sa bansang pinanggalingan mo. Lalo sa UK, di naman sila naghahanap sa amin ng police clearance, so okay lang yun sir, tuloy mo lang yan para sa pangarap, para sa pamilya. Okay? Christian Calderon, Sir Gans, ibig sabihin siguro, pwede bang mag-review sa Sebas after review test, magte-test na sa IDP or Pretest Council? Pwede sir, basta alam nyo yung target, yung score, tapos nakakapasing naman kayo, pwede na kayo mag-exam kahit sa alin dyan sa dalawa, kasi parehas naman yung exam nila. Okay sir? Thank you. Jonathan Tangiling, shoutout dad. Ayun, sinashoutout kita dad, kamusta ka na? Ingat-ingat, God bless. Lenin Reyes, ano po mas prefer nyo? Slaughtering or meat cutting? For me, slaughtering, pero na-assign ako sa meat cutting or sa processing meat. Okay? Daddy Guns TV, TY po sa info. Good luck po. Good luck din sir. Sana magkasama-sama tayo dun sa UK. Ingat, God bless. Daylight Travel, very informative sir. Love it. Keep it up anyway. Enjoy watching here. Looking forward to see more videos. So sir, thank you very much sa pag-subscribe sa panonood. More power and God bless you. Christopher Reynes, sir, i-vlog nyo rin
kung paano kumuha ng police clearance sa ibang bansa. Dadguns TV, bali sir, yung lumang yung police clearance ang pinakita nyo. Kahit hindi na i-renew kasi katibayan na yun, clear kayo sa bansang pinanggalingan nyo. Bali sir, para sa akin, okay lang kung may police clearance ka. Pero kung sa UK ka naman a-apply, hindi naman siguro kailangan na ng police clearance. As long as wala kang kaso sa bansang pinanggalingan mo, walang problema dyan. Okay? Sana nakatulong to sir. Thank you nga pala. And God bless. Big Ani Latonero, sir, sugar test okay lang po ba? Pagka kasi nagme-medical tayo sir, makikita yan kung may sugar kayo. Pero para sa akin sir, mas maganda yung nami-medical tayo para nalalaman natin yung sakit natin. Tsaka advice ko lang sir, may nagsabi sa akin, dahon ng atsesa, ilaga natin, gawin natin tea, baka bumaba yung sugar natin. Okay sir? Thank you. God bless. Reniel Lapido at the province. Wow sir, nice story. Agree talaga ako dyan. Naisama natin si Lord sa mga pangarap natin, idol. Matanong ko lang, po sana, bali ilang years po ang naging experience mo sa butcher dito sa Pilipinas, watching here in Philippines? Bali sir, thank you. Ang naging experience ko dyan, 1 year and 1 month sa Paramount under ng North Star, no? Maraming salamat sir sa pag-subscribe, sa pagtutok. Ingat-ingat and God bless. Sana makasama ka rin namin sa pag-a-apply at pagpunta ron patrabaho sa UK. Okay? Kaya Alikan, Alexis, Lakay pa shoutout. Yun, Lakay, sina-shoutout kita. Binabati kita. Ingat-ingat sa trabaho lagi. God bless. Christian Joshua Calderon, Sir Gans, waiting po for line-up interview. Very informative po ito sa akin. Salamat po sa idea. God bless po. Ask ko lang po kung paano mag-training sa UKBI at libre po ba ang training at test sa Dumyak. Salamat po. Opo sir, bali libre po kami sa medical, IELTS, saka review. Pero siyempre mas maganda kung may budget pa kayo or kung gusto mo mag-self-review, okay lang din. May mga YouTube ako na nagtuturo o ano yung mga link na pwede nyong puntahan para mapag-review kayo ng IELTS. Okay? Thank you sir. Good luck and God bless. Shergar Del Skulls, thank you. Yan, binabati kita. Ingat-ingat. Good luck sa apply mo. God bless. Clinton Rodrigo, maraming salamat sa gabay mo, Lods. Malaking tulong ito para sa akin at sa mga nagsisimula po lang mag-apply pa UK. Hehehe. Salamat din sa pag-shoutout. God bless you. See you soon. Okay, Lods, thank you sa pag-comment mo and God bless. Ingat-ingat. Good luck.